Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong umagang ito ng Miyerkules. Ngayon po ay September 17, 2025, oras at araw dito po sa Pilipinas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, at ito ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kasama ang ating Global na Tayo team mula sa ating engineering side, of course sila Milo Jonela at Susan Aizon. Sa ating Wirecast Operations, kasama natin si Hero, and of course sa ating live audio streaming, kasama natin si Justin, at ang ating executive producer for today and always, of course, si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayda rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating real-time, on-time, live audio streaming, i-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Ano po, sa inyo pong smartphone, sa smartphone po ninyo, punta kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may iPhone, ayan, punta po kayo sa App Store. At sa mga browser po yan, type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in Echo, V as in Valentine's, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, makikita nyo na sa pamamagitan ng mga tile icon ang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. So please, pakilike lang po yung ating mga social media pages, particularly our Radyo Pilipinas World Service Facebook page, and of course paki-follow na rin po ang ating Facebook page at paki-subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Alright, sa araw pong ito ng Miyerkules, medyo marami tayong mga kaganapang nangyayari. Dito sa ating inang bayan. Kamusta po? Magandang umaga sa ating mga overseas Filipino workers, mga Filipinos living and working abroad, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Marami nangyayari at sunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayong araw na ito, inaasahang bababa sa pwesto si Representative Martin Romualdez bilang Speaker ng House of Representatives. And of course, patuloy pa rin ang pagtutok natin sa ginagawang pag-iimbestiga ng Senado, ng House of Representatives at maging ng ICI dito po sa mga anomalous flood control projects. At of course, meron tayong sa mga oras na ito, at tinututukan pa rin natin ang galaw kilos at epekto nitong bagyong si Mirasol dito pa rin sa Northern Luzon. Kaninang mga alas 8 ng umaga, binaybay na nito ang probinsya ng Aurora at Isabela. Okay? At ngayong araw na ito, bandang I think tomorrow or mamayang araw na ito, medyo mababawasan na yung kanyang ikangalakas dahil inaasahan na itong palabas. Kung di man mamayang gabi, bukas po ng umaga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga oras pong ito. Alright, pero meron tayong itatampok ngayong araw na ito para sa ating global na tayo. And mahalaga po ito sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito ay ang maritime and archipelagic sovereignty at archipelagic resources ng Pilipinas. Kasi ito pong buwan ng September, ito po yung observance ng tinatawag na Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO. Itong buwan ng September na ito. At isa po sa mga ahensya ng gobyerno na tumututok sa pagpapalaganap ng awareness ng tinatawag po nating Maritime Archipelagic Nation Awareness Month ay ang ating Marina o ang ating Maritime Industry Authority. At para malaman po natin ang mga ginagawang hakbang ng Marina para po dito sa MANAMO or Maritime Archipelagic Nation Awareness Month ngayong buwan ng September, makakasama po natin mismo si Director Louie De Los Santos, ang spokesperson ng Marina. At bukod dito sa MANAMO, may maganda silang mga hakbangin.
lalong-lalo na pagdating po sa promotion ng cruise ship tourism. Pag pinag-usapan po kasi natin ang cruise ship tourism, ano po yan, promotion ng ating tourism industry sa Pilipinas. Alam naman natin na tayo archipelagic nation. Binubuo tayo ng mga isla na napapaligiran ng karagatan. At marami tayong maaring may alay na tourism prospects para sa mga turista na makapaglilikha po ng trabaho at lalo pang makapagsisigla ng ating shipping industry. So hindi ko na po patatagalin. Nasa linya na po natin ng komunikasyon si Director Louie de los Santos, ang spokesperson ng Marina. Magandang umaga po, Director Louie. Si Ray Sampang po dito sa programang Global na Tayo. Good morning po ulit, Sir Ray. At ang Marina ay patuloy pa rin po na nagpapasalamat po sa opportunity na binibigay niyo po sa amin para makapagbahagi ng mga ginagawa po natin dito sa Maritime Industry Authority, lalong-lalo na po sa pagdiriwang po natin ng Manamo Month o yung sinasabi po nila na Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Alright. Thank you very much din po, Director Louie, sa lagi niyong pagpapaunlak sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. So, unang katanungan ko po ngayon ano bang kahalagahan ng Manamo for the Philippines at sa ating maritime industry? Actually, Sir Ray, napakahalaga po ang Manamo sa atin lahat bilang isang archipelagic country at saka bilang mga Pilipino. Na alam po natin na ang bansa po natin ay binubuo ng mahigit na 7,600 islands, napapaligiran po ng karagatan at umaasa sa dagat para sa kabuhayan, transportasyon at seguridad. So sa pamamagitan po ng buwan na ito, naipapaalala po natin sa bawat Pilipino ang ating pagkakakilanlan bilang isang archipelagic and maritime nation, isang bansang dagat na mayaman sa likas na yaman, kultura, kasaysayan, at higit sa lahat, ang kabuhayan po natin ay konektado po sa dagat. Ayun. What role does Marina play ba, Director Louie? Anong role ng Marina dito sa observance ng Manamo? Actually po, Sir Ray, ang Marina ay isa sa mga pangunahing ahensya na nagtataguyod po ng Manamo. We always work together, of course, with the National Coast Watch Council under the Office of the President. Sila po kasi yung lead agency. At ang Marina bilang regulatory agency for shipping and seafarers, malaki po ang role ng Marina, particularly sa pagpapatupad po ng seamless maritime transportation system po na sinasabi. At the same time, yung campaign for maritime safety. At the same time, yung mga seafarers din po natin. Basically, yun po yung pinaka-role ng Marina. Pero kung titignan po natin, napakahalaga na dapat safe ang ating mga sasakyang pandagat. Ang ating mga seafarers ay dapat na competent din po sila sa pagganap ng kanilang tungkulin, whether they are on board ocean-going ships o sinasabi po natin na overseas ships at saka sa domestic trade din po natin. Okay. Pero how does work, kasi nabanggit niyo po kanina Director Louie, yung mga Filipino seafarers natin, both itong mga lumalayag locally at yung mga lumalayag sa mga foreign vessels. So, how does Manamo put importance dito sa mga seafarers nating Filipino na sumasakay both sa local vessels and foreign vessels? Actually, kung titingnan po natin talaga yung kahalagahan po ng ating mga seafarers, dapat tingnan natin sa perspektibo ng ating mga Filipino seafarers. Basically, ay sila yung puso ng Manamo dahil sila ang buhay ng industriya ng dagat. Hindi lamang dito sa Pilipinas po, kundi buong mundo. So sinasabi po nila na 80% ng global trade is transported by sea. At alam naman po natin na tayo yung may pinakamaraming deployment ng mga seafarers. So sinasabi po nila, yung mga statistics, na bawat barko ay may sakay na
Pilipino. Ganun po kahalaga ang role ng ating mga Filipino seafarers dito sa global trade. At dito naman po sa domestic trade, mga statistics would suggest that 99.9% of the total volume ng domestic trade po natin is transported by sea or transported by yung mga water natin, mga ships, basically mga domestic ships po natin. Ganun po kahalaga ang role ng ating mga seafarers, so dapat lamang po nakilalanin din po natin sila. Ngayong not only during September where we celebrate our Manamo month, but all the years by recognizing yung dedication po nila, yung sacrifice nila, at yung mga contribution po nila sa ating national economy. And in fact, every year, I think last year, ang ating mga seafarers are remitted like around 6.7 billion US dollars. Wow. Oo. Well, talagang totoo po yan kasi I think the last figure from Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas pa ang remittances ngayon ng ating mga seafarers, especially our foreign seafarers aboard foreign vessels, mas mataas pa yung remittances nila compared sa mga land-based workers natin. I think ito lang late survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Director Louie, Ganun din sila kahalaga pagdating sa economic situation ng Pilipinas to keep the economy afloat. Ganun kalaki ang kanilang role. Pero Director Louie, bukod dito sa Manamo, meron pang isang magandang hakbang ngayon ginagawa ang Marina. At kayo'y nakikipag-tie up o nakikipag-usap sa Department of Tourism. Ano po? Lalong-lalo na sa pagpapaigi ng shipping industry ng bansa sa layuning makalikha ng trabaho para sa Pilipino. Nagkaroon kayo ng pagpupulong kasama ng DOT para sa promotion ng domestic cruise ship. Ano po ang naging paunang resulta ng pag-uusap ng Marina at DOT tungkol dito, Director Louie? At Sir Ray, welcome po ito sa Department of Tourism. Ang Marina po kasi sa Department of Tourism ay maganda ang mga ugnayan ng mga ahensyang mga to. Anything that relates to the promotion of our tourism products, nakikipag-cooperate po ang Marina. At alam po naman natin na tayo ay isla, so napakahalaga po yung mga barko, mga bangka na ginagamit natin para mag-promote po ng tourist products po natin. At hindi lang po iyon, minumungkahi po ng Marina na i-develop po natin yung domestic ship cruise tourism. Kasi meron po tayo mga passenger ships. When we speak of domestic ship cruise tourism, ito yung mga magagandang mga boats na pwede kang pwede kang matulog, pwede mo gamitin hotel. So the concept is, if we are able to strengthen our shipbuilding, at the same time we'll be able to promote itong mga isla natin, and we'll be able to invite yung mga investors, yung mga may-ari po ng mga ships, cruise ships doon sa Europe, if they can come over to the Philippines. Ang Marina naman po magbibigay ng special permits sa mga to, because we have relaxed the entry of ships to operate in the domestic shipping. So magandang magandang mungkahi. At the same time, ito rin po yung binilin actually ni President Marcos sa Marina, sa Department of Tourism. I think this was in 2023 na i-develop ang domestic cruise tourism dito sa Philippines, kasi nga marami po tayong mga products na pwedeng maibenta at malaki po yung maitutulong po nito sa ating ekonomiya. Alright, since napag-uusapan natin ng tourism, and of course, ito pong sinasabi nating domestic cruise ship tourism na ito, how will this help in uplifting or improving the shipping industry in the Philippines? Dahil alam ko, meron pong panukalang batas na pinupush sa Kongreso at sa Senado tungkol po dito sa Ship Building and Repair Act, o bill.
And of course, ang tinitingnan din po natin dito, kapag ito ay tuluyan ng nag-push through, itong collaboration nyo with the Department of Tourism, makakapaglikha ng trabaho. Gaano po ba kalaki ang epekto nito sa tingin nyo malilikhang trabaho at gaano kalaki ang positive effect nito sa shipping industry natin dito sa Pilipinas, Director Louie? No, Sir Ray, malaki po yung prospects po natin dito sa domestic ship cruise tourism po natin. Not only that we are not only inviting po yung mga foreigners, but also allowing our locals to experience yung sinasabi po nila na cruise ship tourism. Actually itong initiative na to, which will be work on together by Marina and DOT, we anticipate na, of course, employment and income will be generated sa pamamagitan po ng crew ng mga barko. Yung mga tour guides po natin, actually, yung mga senior high school graduates natin, actually, kung nakita lang po ninyo sila, yung mga Gen Z natin, ang tatalino na po. And in fact, they can even be tour guides, especially on summers. Ang cruise tourism lang naman dito sa Pilipinas will only happen on summers. At marami sa ating mga Gen Z, actually ang tatalino nila, and then they can be the tourist guides. At the same time, yung mga catering services, cultural performances, pwede rin po natin mai-offer sa ating mga tourist, both foreign and local. Then transport services sa mga iba't ibang mga destinasyon. At dahil dito, we expect that there will be ripple effects in terms of establishment of SMEs, yung sinasabi po nila na small and medium enterprises, yung mga karinderya, yung mga souvenir shops, at mga of course mga local na kainan, among others. At saka yung hospitality po ng Pinoy ay kakaiba naman po talaga. That's why excited ang Marina sa Department of Tourism to work on this, because it will not just benefit, of course, our economy, but it will strengthen the image and the reputation of the Philippines as a great maritime nation. Wow. So maraming mga kaganapan sa Marina. Masasabi nating Marina on the move talaga, no? Itong ating Maritime Industry Authority. So, we wish you all the best dyan po sa Marina, Director Louie. Lalo-lalo na kay Administrator Malaluan sa lahat po ng mga programa at mga proyekto niyan. All of the officers or officials at mga empleyado natin sa Marina, sa lahat po ng mga positibong gusto nyo mangyari, matupad para po sa ating maritime industry. Maraming salamat po, Director Louie, ha. Thank you very much sa oras lagi na pinagkakaloob mo sa ating programa. Salamat po, Sir Ray, at anytime po, ready naman po tayo na tumugon sa katanungan ng ating publiko kung may mga gusto silang isangguni po sa atin. But for now, I think this month of September, it's worth celebrating yung Manamo month, because ito tayo. Ito yung buhay natin. Lahat-lahat ay konektado po sa dagat. O nga pala, para sa ating mga kababayan, ang tabayanan ninyo, baka maging regular program na po dito ang Marina, dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. Malapit-lapit na po yan. At regular ninyo na po silang makikita at mapapakinggan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ano po, Director Louie? Yes po. Actually, excited din po si Administrator na magkaroon po kami ng plataforma para mas mapaigting pa natin ang ating mga serbisyo, particularly sa ating mga seafarers. And they can contact us online, on air, at nasasagot po natin ang kanilang mga katanungan. Maraming salamat po, Director Louie. Mabuhay po kayo at ang Marina. Thank you po, Sir Ray. Mabuhay po kayo. Thank you. Ang ating pong spokesperson ng Maritime Industry Authority, Director Louie De Los Santos. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, well, sabi ko nga po sa inyo, kanina nakapanayam natin si Director Louie De Los Santos, ang spokesperson ng ating Maritime Industry Authority patungkol po dito sa observance ng Maritime Archipelagic Awareness Month o MANAMO. And of course, nalaman din natin yung kanilang mga hakbang na ginagawa sa marina, lalo na yung iba't ibang mga programa na sinasagawa po nila upang mapalakas pa ang ating shipping industry and repair shipping industry dito sa Pilipinas. At the same time, upang mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng ating mga Filipino seafarers. At pinupush nga po nito sa pakikipagtulungan ng pakikipag-ugnayan nila with the Department of Tourism ay itong cruise ship tourism. Yan. Kasi alam nyo, ang laki talaga ng potential ng cruise ship tourism dito sa Pilipinas because we are an archipelagic nation. Ibig sabihin, marami tayong mga isla and of course connected by bodies of water, sea. At alam mo, isa sa mga gustong-gusto ng mga turista yan, lalo na ng mga foreign tourists, yung yung sikat ng araw, tapos nandoon ka sa deck ng isang barko o ng isang shipping vessel habang bumabiyahe ka in between islands. Maski naman tayo mga Pilipino, hinahanap-hanap natin yung ganong klase ng tourism
service, di ba? Maski mo, kung ako lang may pera, bakit ba hindi, di ba? So, maganda. We wish them all the best. We wish them all the luck para sa collaboration na ito with the Department of Tourism. Now, sa iba pang aspeto na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas para sa ating mga overseas Filipino workers and Filipinos living and working abroad, ngayon pong araw na ito ay bababa sa pwesto si Representative Martin Romualdez bilang House Speaker ng House of Representatives. At papalitan siya ni Representative Boji D. Bilang House Speaker. Pero sa likod nitong mga nangyayari ngayon na politika dito sa bansa, ito pang mga nakaschedule na mga malalaking protest rally. Actually, ngayong araw na ito, nagsimula na yung 3-day rally ng Manibela. Kasi ang sabi ng Manibela, magrarally sila, mag-strike sila, hindi sila babiyahe bilang pakikiisa dito sa mga problema kinakarap na sa partikular sa mga anomalous flood control projects. Pero may mas malaki pang isa sa September 21. Yung trillion na protesters na inaasahan sa September 21 bilang sinabay na rin nila sa anibersaryo ng pagkaka-declare ng martial law. Para malaman natin ang political insight tungkol dito para tulungan tayong himayin at magbigay ng direksyon, kasama natin si Attorney Ed Chico, ang ating political analyst. Magandang umaga po, Attorney Ed Chico. Ay magandang umaga din po, sir, at magandang umaga po sa inyo pong mga tagapakinig at mga nanonood na rin sa mga streaming services po. Maraming salamat po, Attorney Ed. Attorney Ed, give us your professional insight, give us the direction kung paano namin hihimayin, iintindihin ang mga nangyayari ngayon politically dito sa ating bansa. Lalo pat ngayon, araw na ito, it's official, bababa na sa pwesto si Representative Martin Romualdez bilang House Speaker of the House. What does this tell the public, lalong-lalo na sa mga likod ng mga investigasyon patungkol sa mga flood control project anomalies? So siguro po, let us understand to begin with that prefatoryly kasi ang palasyo ang nagdidikta kung sino ang magiging speaker they're not as independent, for example, as the Senate, where because in the Senate you can potentially become the Senate President even if you do not enjoy the support of the President of the Republic. That's not how they do things in the House of Representatives. Remember, hindi ba nung araw, etong si Speaker Pantaleon, di ba? Pantaleon Alvarez. He just woke up one day, he's no longer Speaker precisely because he had Okay. And tama yung sinabi. Already ousted. Okay po, so that's very, very clear. So sa House po, ang nagdidikta dyan yung palasyo. I'm not so sure if the President really wants him removed, but it's important for him to resign precisely because that is one way of deflecting attention away from him. Kasi alam mo, may mga pag-aaral na ang mga Pilipino reactive. Tayo ay nadadala sa emosyon. Siyempre, ang galit nasa kanya. Whether we like it or not, nasa kanya ang galit. Siya ang punot dulo nito sa House at maraming tao would want to hold him liable. So, hanggat ando doon siya ang nasa gitna ng usapin. So, mas mapanganib para sa kanya yan kasi ang attention na sa kanya. So, whereas kung wala na siya, so it would actually be better for him. Because what's interesting about this is that he resigned but he's still part of the majority. Yes. And in fact, the person that would replace him happens to be part of the majority too. So it's actually an unusual situation kasi kadalasan, ang nagpapaalis sa'yo yung minorya, nakakuha sila ng bilang, they want you out, and then kapag sila na ngayon ang nakaupo, iniitik ka nila because you now belong to the minority. Ganyan na nangyari halimbawa kay Speaker Pantaleon Alvarez. He was forced to be part of the minority. Ito is still part of the majority. So hindi tayo, syempre, we can only speculate, pero it would be an informed opinion if we say that maybe, just maybe, play. Kasi pwede pa rin siya pa rin ang speaker. He can still run the show. Although on paper, technically, he's no longer the Speaker of the House. Kasi let's face it, between him and the President, ang galit mas mabigat sa kanya kasi in fairness to the President, he conducts himself well during interviews. He doesn't say anything that would trigger. And in fact, he even mentioned he's all out on this and he would want to see people be held accountable. Yes. So between him and the President, siya talaga he's on the losing end here. So resignation makes sense for him. All right. So can we say that this move is more of a political move
political delicadeza move and in such a way na maproteksyonan na rin ang Pangulo dahil sinabi ng Pangulong Marcos Jr., walang sasantuhin lahat maski na kamag-anak, kaibigan, kaalyado kapag napatunayan ng ICI, talagang diretsong kaso. Well, syempre, more than anything else, that would be a political ploy because you have to understand the speaker kasi, whether we like it or not, is close to the president, pinsan siya ng Pangulo, and for as long as he remains there, there's always this nagging suspicion that probably everything is rigged, that the president is not really serious about his this investigation, ongoing investigation, that at the end of the day, people who are supposed to be held liable would not even be held liable at all. So this is actually a good opportunity to at least recalibrate the position and perhaps convince the public that, hey, the president is really serious about all these things. Kasi alam mo, ganyan naman talaga ang paglalaro sa Kongreso. Honestly, if I were Speaker Romualdez, this is a bitter pill to swallow. Yes. Because if you're no longer the Speaker of the House, you would really lose a lot, di ba? But one thing lang that would work for him here is, number one, he's still part of the majority. It's not like he was thrown to become a member of the minority. And more importantly, he would still be enjoying protection. Kasi walang yung minorya, wala namang kakayanan na ipitin siya. Hindi ba? Although may mga nangiipit na sa kanya. So this is actually a good political strategy. Hindi ba? Para na rin sa kanya, I think, more than anything else. Kasi si Pangulo naman, in fairness to the President kasi, ito, lagi nga ako in-interview, lagi kong sinasabi, ano man ang kulay mo, DDS ka man, kaping ka man, ang hirap talagang magalit kapag kasi Pangulo, kasi marunong siya talagang magsalita eh. He knows what to say, everything he would say, every pronouncement is calculated, so hindi ka magagalit sa kanya. So, how would you, for example, make an issue against someone who would say, I would like to see every person responsible for this be held criminally accountable and liable. So you can... Yes, totoo naman. But that's another issue that we will just cross the bridge when we get there. Yan, okay. So, alright. My last question, alam kong meron kayong appointment sa House, I think, para sa sa Senate po, this was sa Senate. So, I will not keep you for so long, pero last question. Ano pong reaction niyo? How do you see yung mga rally na mangyayari sa September 21? This is a big one, kung ito yung matutuloy. Ano pong reaction niyo dito at may kaugnayan ba ito sa mga nangyayari ngayong politika, sa mga movement ngayon sa House of Representatives at maging sa Senado? Sa Senado rin, medyo nagkakaroon na rin ng tensyon, Attorney Ed. Well, siyempre, una sa lahat, ito ay reaction sa issue patungkol dito sa flood control project. So, sobrang laki ng issue na ito. Nakalimutan na nga natin yung ibang issue eh. Who would have thought that last month we were just talking about the impeachment? Who would have thought that last month it was all about the Vice President? Ngayon, umapir na nga siya sa congressional budget hearing, di ba, kahapon. Hindi pa din siya masyadong pinapatulan. So, ibig sabihin, ang focus ng taong bayan ay nandito talaga. So, obviously, yung galit makikita mo. But what makes this interesting is this. Kasi may mga nagtatanong, ito ba, attorney, magdidiretso na sa people power? Yun, Sa tingin mo ba, mapapaalis na ang Pangulo? I think hindi pa siya hinog para dito dahil sa maraming kadahilanan. Unang-una sa lahat, yung mismong rally sa 21, fragmented yun. Magkakaibang grupo that are not necessarily united. Di ba ba? Pangalawa, yung mga dadalo sa rally na yun, yung mga usual naman na nagrarally. Yung usual na nagde-demonstrate. Alam mo kasi nagiging people power yan kapag yung mga fence-sitter, yung mga ordinaryong mamamayan, mapapalabas mo at sasali. Sila yung tinatawag na critical mass. Okay. Otherwise, ang magrarally lang dyan, yung usual na nagrarally. Pangatlo, walang malinaw na identified enemy kasi normally pagka magpi-people power ka, ang papaalisin mo yung Pangulo hindi malinaw na may galit sa Pangulo Yes. Hindi identified yung common enemy. Yung mga DDS, syempre galit sila kay Pangulo. Pero yung mga kapiks galit sa DDS. So medyo malabo. They could not identify a common enemy. And lastly, kailangan ng tipping point kasi nga emotional tayo, reactive tayo. Naalala mo ng panahon ni Erap? Yes, diba? Although he was a majority president because, talagang binoto siya ng taong bayan, pero nung naging tipping point doon, nung hindi binuksan yung envelope, diba? Tapos umingay na ng umingay, there was a sense of injustice. So even the fence-sitter
went out. You know, the ordinary Pinoys. Right now, yung pupunta sa 21, they are not ordinary Pinoys. These are people na sanay mag-rally. And bagamat it would create noise, it is not enough, I guess, to convert it into something so big, so huge, hindi ba? That it will actually alter the way things are being done right now. Alright, Attorney Ed, maraming salamat ha sa oras na binigay mo at I hope hindi kami nakaabala sa pagpunta mo sa Senado today. Thank you very much. Gusto ko po talaga dahil nakakatuwa po na mabigay ng opinion sa ganitong mga usapin. Sana kahit papaano nakatulong po tayo na luminaw ang pag-iisip ng ating taong bayan. Yan, you sure did. At nabigyan niyo po na malinaw at magandang direksyon yung pananaw ng ating mga kababayan tungkol dito sa mga isyong ating pinag-uusapan. Maraming salamat po, Attorney Ed. Thank you very much. Salamat din po. Ang ating pong political analyst, Attorney Ed Chico. At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa ating Global na Tayo team, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Muli po, maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.